ngayon sa lake. Ayan siya. Tayo dito yung mga itik. Ayan o. So mga ano yan, mga wild duck, wild itik. Ano yun? Ayan. Sarap nito, dinakdakan no. Kaso bawal manghuli nito dito sa US. Kaya dumadami sila ng ganyan. Pati yung mga gansa bawal din hulihin dito, tsaka yung turkey. So ayun nga, sasagutin ko ngayon yung may nagtanong sa akin na bakit daw hindi ako nag-aral muna sa Pilipinas bago daw nagtrabaho dito sa ibang bansa, bago nag-isang OFW. So sagutin ko ngayon yun. Hanap lang ako na papahinga lang ako konti kasi nagbike ako. Ito yung bike ko, electric bike siya. So pasensya na kung mahangin dito, kung medyo maingay kasi wala pang wind noise yung aking GoPro. So hindi ko alam kung maingay ba or what, or naririnig yung hangin. Sagutin ko yung tanong, yung may nagtanong kasi sa akin, bakit hindi daw muna ako kumuha ng diploma, bakit daw na ganyan, na hindi muna ako nag-aral. So dito sa US, pagka magtatrabaho ka, hindi mo kailangan ng diploma, hindi mo kailangan ng kung ano-ano na papakuhanin ka nila bago ka makapag-start ng trabaho. As long as dito na kompleto ka ng papeles mo, pwede kang magtrabaho. Hindi ka mukha sa Pilipinas na tatawagan ka nila or mag-iintay ka pa ng tawag nila. So kaya mas pinili ko magtrabaho na. So kasi dito hindi na kailangan ng diploma eh. Hindi mo na kailangan ng diploma pag nasa ibang bansa ka na. So kung nasa Pilipinas man ako, syempre pipilitin ko magkaroon ng diploma kasi yun yung required sa Pilipinas na application para makakuha ka na isang magandang trabaho. Dito kasi kahit sabihin natin naglilinis ka ng bahay, cleaners ka, or caregiver ka, naghuhugas ka ng puwet ng ibang tao, naglilinis ka ng kinalat na tae ng ibang tao, natural lang dito yun sa ibang bansa. So yun, kaya yung nagtatanong sa akin kung bakit di ako kumuha ng diploma, so yun yung question, yun yung answer ko sa question mo. So ito naman yung sagot ko sa diploma ba or diskarte. Kung nasa Pilipinas ka, syempre diploma kailangan mo kasi yan eh. Kailangan mo yan sa future mo. At least nagkaapo ka, nagkaanak ka, makipakikita mo na graduate ka sa ganito, graduate ka sa ganyan. Pero kung nandito ka sa ibang bansa, hindi mo na kailangan ng diploma. Kasi mas pipili mo magtrabaho kaysa mag-aral kung ikaw ay isang OFW. So sa mga nagbabalak at nag-iisip na mag-ibang bansa, tulad ng isang OFW or caregiver, so pag-isipan nyo ng 100 times. Kasi dito hindi na pwede yung hindi na pwede yung gigising ka ng alas 9, gigising ka ng alas 10, na tinatanghali ka sa higaan. Hindi na pwede. Pagka gumising ka ng alas 4 ng madaling araw, diretso ka na agad sa trabaho. Wala ka ng kape, wala ka ng almusal, diretso ka na agad sa trabaho. Tai na agad ang hahawakan mo pagdating mo sa trabaho.
magpapaligo ka ng client, magpapakain ka ng kliyente, igagayak mo ang kliyente, maglilinis ka ng bahay in the whole day. And then pagtapos ng shift mo, papasok ka pa sa isang trabaho mo. And then papasok ka ng umaga, alas 4, madilim pa. Uuwi ka na ng alas 10 ng gabi, madilim pa. So ganun kahirap pa ang isang caregiver. So kaya sa mga nagbabalak mag-apply sa ibang bansa, pag-isipan nyo na mabuti. Huwag padalos-dalos ang desisyon. Oo, tama, malaki ang sahod dito sa ibang bansa, pero mas masarap pa rin ang kapiling ang pamilya sa Pilipinas. Kahit yung sahod mo isa above minimum lang, mas masarap pa rin yung kapiling mo ang pamilya mo. This time is 7 p.m. Tapos ganyan pa yung katirik kang araw dito. Ayun yung around ng park. Tapos yung dinaanan ko kanina. So baka umuwi na din ako kasi alas 7 na at nang makapagpahinga na din. So nainip lang ako kaya ako nag-vlog. So yun nga pala, sa mga panood nito, sa August meron akong parapol na Air Force One. At punta lang kayo sa aking Facebook account and then Facebook page. Comment nyo lang yung size ng paa nyo dun sa aking video na ginawa dun, review video dun sa Air Force One. Comment nyo lang dun yung size ng paa, and then yung number, and then pangalan. That's it. Malay nyo kayo yung mabunot sa raffle na yon. Magpaparapol ako ng isang sapatos na customized Air Force One. So ako mismo yung gagawa ng Air Force One, ng design, and then merong tatak na 1994 dun sa likod, or initial ng pangalan nyo. So yun lang, alias Pogi. Peace out.